The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? 46 days na lamang at election na. Patuloy po kaming nandito, kaantabay ang Commission on Elections upang gabayan ang bawat botante sa darating na halalan. Mas lalo pa nating paiigtingin ang ating pagsiyasat sa mga karapat-dapat na politikong maninilbihan sa atin at mamamahala sa ating lipunan. Ito po si Alex Sembrano at welcome po sa inyong programa ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At syempre, ngayong hapon, hindi po ako nag-iisa. Kapiling natin live ngayon sa studio, Head of CLTV 36, Justin Dizon. Good afternoon, Justin. Good afternoon, DJ Alex. Good afternoon po sa lahat ng mga manonood nitong programang ang Paglalahad. Isang mainit pong hapon sa inyo, sa mga nakikinig po ng RW 95.1 FM at syempre sa mga nakatutok ngayon sa CLTV 36, sa ating mga online platforms, gayon din ho sa ating Facebook pages at sa Sunstar Pampanga Facebook page. Ay napapanood din ho tayo. Kabalan, 1 oras po itong ating gugugulin upang kilalanin ang mga kandidatong nais magsilbi sa ating lipunan, lalong-lalo na po't papalapit na nga ang halalan. Asahan po ninyo na kasama nyo kami sa pagbibigay ng impormasyong kinakailangan ukol dito, kaya samahan po ninyo kami, tutok lang hanggang alas 5 dito sa ating programa. Alright. Thank you, Justin. At syempre, kung may mga katanungan po kayo o concerns, lalo na po sa ating magiging panauhin ngayong hapon, maaari kayo mag-text sa aming Smart Line 0919-264-4439 o pwede rin po kayo mag-comment sa aming mga Facebook pages. At bago natin ipakilala kung sino nga ba ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. Local campaign period magsisimula na sa March 28. Publiko pinaghahanda sa posibleng traffic. Asahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng Biyernes, March 28, kasabay ng pagsisimula ng official campaign period para sa local candidates ng nalalapit na halalan ayon sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Iba't ibang political groups ang nakatakdang magsagawa ng kanilang campaign activities sa buong araw, lalo na sa Central at Southern San Fernando. Dahil dito, asahan daw ang pagdami ng mga sasakyan at pagdagsa ng mga tao sa mga pangunahing lansangan. Upang mapanatili ang kaayusan, pinapayuhan ang publiko na sumunod sa batas at trapiko at makipagtulungan sa traffic enforcers at police na ipakakalat sa mga mataong lugar. Hinihikayat din ang mga motorista na subaybayan ang traffic advisories sa CPOSCO Facebook page. Maglaan ng mas mahabang oras sa biyahe upang maiwasan ang pagkaantala at gumamit ng pampublikong transportasyon kung maaari upang mabawasan ang volume ng pribadong sasakyan sa kalsada. Samantala, narito naman ang mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista. Para sa mga manggagaling sa southern areas ng San Fernando, maaaring dumaan sa San Jose Road, Mega World Access Road, Macabacle Road at Lazatin Boulevard. Sa mga magmumula naman sa northern areas, inirekomenda ang ruta ang Lazatin Boulevard, Megadike NLEX at Del Carmen Road.
Sa ibang balita, bawal ang politika sa graduation rights. Yan pong paalala ng DepEd. Mahigpit pong ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng graduation at moving up ceremonies para ho sa partisan political activities sa mga pampublikong paaralan. Bahagi ito ng kanilang patakaran upang mapanatili ang neutrality lalo na ngayong nalalapit na ang midterm elections sa May 12. Batay sa DepEd Memo No. 27 Series of 2025 na pirmado ho ni Secretary Sani Angara nitong March 21, bawal hong pangangampanya o yung electioneering ng mga guro, school official o non-teaching personnel sa anumang formal na aktibidad ng paaralan. Sino man pong lalabag ay maaring humarap sa kaukulang parusa. Kaugnay ho nito, muling giniit ng kagawaran na kailangang iwasan ang magarbong selebrasyon at labis na paggastos sa graduation rights. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad sa mga mag-aaral dahil ang mga gastusin para sa graduation at moving up rights ay dapat manggaling lamang sa school's maintenance and other operating expenses o MOOE. Samantala, itinakda ng DepEd ang end of school year rights sa April 14 to 15 para ho sa mga magtatapos sa kinder, grade 6 naman sa grade 10 at grade 6, grade 10 at grade 12 at Alternative Learning System o ALS. At sa iba pang balita, Amy Marcos kumalas na sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Inihayag ng presidential sister at senatorial candidate Amy Marcos ang kanyang pagkalas sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate na suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng mga hakbang na ginawa ng administrasyon na itinuturing niyang salungat sa kanyang mga prinsipyo at paninindigan. Partikular umano rito ang isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na matagal ng kaibigan at kaalyado ni Amy. Pinuna rin niya ang umano'y pagtatakip ng administrasyon sa mga halagang impormasyon kaugnay ng kaso ni Duterte na anya'y nagpapalakas lamang ng hinalang maaring may paglabag sa saligang batas at sa soberanya ng bansa. Sa dulo ng kanyang mensahe, iginiit ni Marcos na ang pagkalas niya sa alyansa ay isang hakbang para ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Ayon sa kanya, ang desisyong ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang politikal na interes o pakinabang. Sa iba hong balita, 37.9% ng mga Pinoy ang naniniwalang magulo ang politika sa bansa batay huyan sa isang survey ng Pulse Asia. Mahigit 1/3 o 37.9 ng mga Pilipinong botante ang naglalarawan sa politika ng bansa bilang magulo. Batay ho sa pinakabagong pulso ng bayan survey ng Pulse Asia, isinagawa ho noong Feb 20 to 26, 2025. Lumabas din ho sa survey na 17.3% ng mga respondent ang nasabing puno ito ng katiwalian, korap at may kinalaman sa pagbili ng boto. Bukod dito, 10.9% din ang nagsabi ng politika sa bansa ay puno ng alitan, pagkakawatak-watak at kawalan ng pagkakaisa, habang 5% o 5.9% ang naniniwalang may dayaan sa eleksyon. Sa kabila ho ng mga negatibong pananaw, 4.2% lamang ng mga rehistradong botante ang nagbigay ho ng positibong opinyon kung saan inilalarawan nilang maayos ang lagay ng politika sa ating bansa. Batay pa sa survey ng Pulse Asia, laganap ang negatibong pananaw sa lahat ng rehiyon at antas ng lipunan maliban sa Class ABC kung saan 29.8% lamang ang nagsabing magulo ang politika, mas mababa kumpara ho sa 38% ng Class D at 22.3 naman ng Class E. Dahil po dito patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas matapat at malinis na pamamahala upang mapabuti ang imahe ng sistemang pampolitika ng Pilipinas. At yan po ang balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV 36 News. Makalipas ang ilang mga patalastas, makakasama na po natin ang kasalukuyang Vice-Alkalde ng Concepcion, Tarlac, Vice Mayor Joan Carla Bautista, na naghahangad muli na makapaglingkod sa publiko. Alamin natin ang lahat ng kanyang mga plano at platapormang nais niyang ipatupad sa bayan ng Concepcion. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Manatiling nakatutok sa inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 10 minutes past 4 o'clock. Magandang araw, Central Luzon.
Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botante Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Philippine Standard Time is 4:13. Kayo nakatutok pa rin sa ating programa Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama ko pa rin dito sa studio, Justin Dizan ng CLTV 36. Yes, Alex, huwag na nating patagalin. Pakilala na natin yung ating bisita ngayon. Dahil ito po, galing pa siya sa lalawigan ng Tarlac. Naman po Makanita Calao, tuling Siping Taya mo po. Siya po ang kasalukuyang Vice Mayor ng Bayan ho ng Concepcion. Siya isang aktibong lingkod bayan na patuloy nakikilahok sa mga mahalagang gawain
ng lokal na pamahalaan. Kabilang ho sa kanyang mga tungkulin yung pagsuporta sa mga inisyatiba ng bayan, pakikiisa sa mga pampublikong seremonya at syempre yung pagtutulungan kasama ho yung opisyal ng Sangguniang Bayan at yung lokal na pamahalaan po ng Concepcion. Bukod po sa kanyang opisyal na papel, ito ho mga kabalen, kilala rin ho siya bilang isang sa kanyang pagiging madaling lapitan at malapit sa mga mamamayan. Kaya naman ho, nandito siya sa ating programa ngayon, nagpapakita ho yan ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Wala pong iba, Vice Mayor Joan Carla Bautista. Magandang hapon, Vice. Welcome po kay Kakatang Programa. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Justin. At thank you sa LTV 36, tama ba? Apo. For having me here. Thank Apo. you. Maraming salamat. Justin, ito walang halong biro. Na-starstruck ako kay Vice. Diba? Although I already saw her picture, mas maganda pala siya sa personal. Ilang taon na po si Vice? Mag-37 na po. Pero 37. 36. Are you married, Vice? Yes po. And with kids? Yes po. Ilan na po? 2 po. And on the way po ako ngayon. Okay. 6 months. Mag-6 months. Congratulations. Sana suwerte. Opo. Ano Kada po? election Babae, lalaki yung mga Wala nauna? pa po. Hindi ko pa po alam kung anong gender niya. Oh, I see. Okay, pero originally po ba, taga-Concepcion po ba kayo? Yes. Okay. Dagul at bayit at dagul ko po kaya nga Concepcion. Your parents, from ano din po sila? Yes po. Okay. And kwentuhan niyo po kami tungkol sa family background niyo about your parents. Paano po nila kayo pinalaki? Are they strict? Okay. Lenient ba sila? Katulad po ng nabanggit ni Vice Mayor Carla Bautista, tayo po ay lumaki lang. Itamo po, meragul tamo kayang metong malukang pamilya, kayang Kapampangan. Talagang napaka-ordinaryong pamilya lang. At hindi naman po talaga tayo politically oriented or motivated. Pero talagang dito na siguro yung naging buhay ni Vice. Dahil na rin sa ating husband. Siya po kasi nanungkulan, ang aking husband po ay nanungkulan na rin bilang sangguniang bayan. At 3-termer po siyang councilor. So, lumaki po ako sa isang sa isang bayan, sa isang barangay po ng Concepcion, Tarlac, sa barangay Santa Rosa. At napakasimple lang po ng pamumuhay ni Vice Mayor Carla Bautista. Vice, bayo ka maging kilalang Vice Mayor at linob kay public service ne. Siyempre itamo nandin pinamo mga Pampangan ka uling den pun tao Tarlac Concepcion ka Pampangan la talaga ne. Anya pun daragol kayo kumusta makanano yung experiences you ano ko may gara lang pong nanula po retang ewa kalingwan na siguro pwede tang sabihan na pwedeng pagmaragol yu kay experience yu kay Concepcion Tarlac. May garal ko po kayang malating eskwelahan namo ning Santa Rosa Elementary School pero nga integrated ni National High School integrated na ngini. So may kapag high school ko Dominican College of Tarlac kayang kapas naman ito. At may kapag-aral tamong kolehiyo kayang Tarlac State University. But unfortunately dahil tayo po ay nag-asawa na noon, so hindi po natin natapos yung kurso natin sa Tarlac State University at tayo po ay bumalik sa Dominican College of Tarlac at doon po ay natapos po tayo ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Tapos tayo rin po ay nakapagtapos ng master's degree natin sa Tarlac State University last 2024 lang. Okay, were you able to practice po yung pinag-aralan ninyo, yung kurso ninyo? Konti lang po kasi hindi ko talaga siya napag-ukulan ng pansin dahil sa murang edad or sa edad po natin talagang napasok na po tayo sa larangan ng politika. Paano po? Paano sa murang edad napasok po kayo sa politics? Well, actually hindi naman talagang murang edad pero dahil talagang nasa tamang edad na rin naman tayo. Pero Namulat dahil meron na. kami kasing meron kaming business doon sa car trading. So doon medyo napapractice natin yung ating kurso ng marketing management. Pero right after nun, dahil natapos ang aking husband ng kanyang termino noong 2016, so tayo yung pumalit sa kanya bilang sangguniang bayan. Vice, ano hong kinuha ninyo sa TSU dun sa master's degree? Sa public ad. Ayan, Sa sana lahat, Alex, no, ng mga pumapasok din sa gobyerno, Public talagang ad. nag-aaral kasi importante ho yan. Yes. Importante. Agree. Vice, pero ito,
masyadong bago tayo maging seryoso sa mga plataforma, Lex, kasi 'di ba yung Concepcion, Kapampangan Lamo naman. Biasa ko magluto, Vice. Biyasa ko, pero ali ko siguro asabing makanita ako kagaling. Wow. Nano mo ang paborito mong luluto pag baragol yung luluto? Kaldereta. Hindi biro yan. Yung mga Hindi biro yan. menudo, Favorite, kaldereta, asado. Okay, Vice, ng bata po ba kayo? Pinangarap nyo pong mapasok sa politics? Hindi, ma'am. No. Hindi, sa totoo lang, hindi ko nakikita nung bata ako yung sarili ko na nasa larangan ng politika. But what was the turning point? What made you decide na, okay, sige, Tutuloy ko yung itutuloy ko ito? Oo. Actually, namulat ako noong kasalukuyang nanunungkulan yung aking husband. So tayo yung kasama niya na sa mga programa, sa mga proyekto, nag-entertain sa mga bisita sa bahay. So yun. So sabi ko, ang ganda sa public service. Pero siguro nagiging madumi lang pagdating doon sa mga ibang politiko. Pero napakaganda po ng public service. Okay, sa anong partido po kayo kabilang at ano po yung advokasya po nito? Sa Partido Federal po ng Pilipinas. Ng ating, yun po ay partido ng ating, alam niyo naman, ng ating presidente. Napakaganda po ng mga platforms nila at mga programa dahil tumutukoy po ito sa ating iba't ibang mga programa, lalong-lalo na po sa agrikultura, ekonomiya, lahat na rin po sa edukasyon. Opo. Sige, Mayor, Vice Mayor, kwentuhan niyo naman kami sa inyong mga experiences ho sa public service. Pinag-uusapan na rin natin. Ano ho yung mga positions na inyong naging hinawakan niyo na before being elected Vice Mayor? 2016, I was elected as Sangguniang Bayan. 2019, re-elected ng Sangguniang Bayan din. Tapos 2022 nagkaroon tayo ng opportunity para maupo na bilang vice alkalde. And up to this moment yon. Opo. Ito Vice, sa ganitong, syempre alam natin yung SB o yung Vice Mayor, kayo po ang pinuno ng SB. Kumusta ho yung relasyon ninyo sa mga konsehal? Okay naman. As much as we wanted to, talagang nagkakaroon naman ng harmonious relationship sa bawat isa. Kahit na dalawa lang talaga yung Sangguniang Bayan na kasama ko doon sa nung last 2022 election. Si SB Chino Buko at si SB Attorney Nick Santos. So yung iba, sa ibang partido sila, pero talagang pinipilit namin at talagang ginagawa naman namin para sa bayan na rin. At ako rin naman bilang head ng office, gusto ko harmonious yung relationship ko pagdating sa mga Sangguniang Bayan. Lalo na kung ang pinag-uusapan naman trabaho, hindi naman yung personal. Sige, Vice, ito po pag-usapan natin itong nalalapit na eleksyon. Medyo mapapadali tayo. Bilisan, ibig sabihin, yung bayan ho ng yung lalawigan ng Tarlac in general na ilagay sa spotlight nitong mga nakaraan. Alam naman ho natin pero kayo ho sa inyong lugar, kumusta ho yung sitwasyon when this was happening sa mga katabing lugar? At paano ho yung ika nga sabihin na natin na political situation sa area ninyo and even yung peace and order? Siguro masasabi ko, Sir Justin, unlike dun sa ibang lugar na talagang napaka-selan, alam naman natin na talagang sa ibang parte ng Pilipinas, yung politika maselan talaga. Pero tayo ay nagagalak dahil dito sa Concepcion, dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac, talagang maayos naman yung politika, yung eleksyon, yung kampanya dito po sa atin sa bayan ng Concepcion. Okay, Vice, pag-usapan po natin yung mga past accomplishments po ninyo bilang vice alkalde. Ano po ang mga proyekto o inisyatibang inyong naisakatuparan na may malaking naitulong sa mga mamamayan ng Concepcion? Nung ako po ay Sangguniang Bayan pa lamang, alam naman po natin na bilang isang Sangguniang Bayan, tayo po ay bumabalangkas ng mga batas, mga lokal na ordinansa na nagiging kapaki-pakinabang dapat sa ating mga kababayan at sa bayan. So, meron po akong actually, kinuha ko po yung mga kopya para lang hindi ako magkamali doon sa mga ordinance number. So, yung ordinance number, marami na rin po tayong naibalangkas at naipasang mga batas na tayo po mismo ang naging author o sponsor ng mga to.
Ordinance number 019/2019, yung ordinance po providing cash incentives for senior citizens whose age is 80 to 89 years old. So in the Municipality of Concepcion, Province of Tarlac. So ito po ay naglalayon na mabigyan ng tigda 2,000 every year. Then kaya katamo pong kabalen, pat siya mag-birthday la po. So yung mga kababayan po natin na nasa edad na 80 to 89, so every year ang munisipyo po ay nagpo-provide sa kanila ng tig 2,000 pesos. And then pag sila naman po ay umabot ng ito po yung ordinance 007-2018, yung ordinance providing cash incentives to seniors for senior citizens whose age is 90 years old and above in the Municipality of Concepcion, Tarlac. Ito naman po ay naglalayo na mabigyan ng ating mga matatanda, mga magulang na edad na 90 years old pataas, na sila po ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Every year po yan. At meron din po tayong ordinansang para naman sa mga ating centenarians. Meron na po tayong national law dito, pero ito po ay ating inadapt sa ating bayan na nagbibigay po ng additional 100,000 basta po sila umabot ng 100 edad, 100-year-old. So, yun po. At meron pa, para lang po alam na rin ng ating mga kababayan, banta mo, mas balo dala po rin kaya katamong kabalen. Halos kasi detang mapilan pa, alidala po balo nung nanularetang inobran at belangkas ng batas Vice Mayor Carla Bautista. So, i-grab ko na po siguro yung pagkakataon na ini para bang kanita mas abalo dala pa. So, rin kaya katamo pong yung sa ating pong mga BHW, eto po, yung mga BHW natin and Barangay Nutrition Scholars. So, meron po tayong ordinansa para sa kanila granting additional benefits and incentives. Yun po yung ordinance number 004-2021. At yung ordinance number 001-2021, ordinance granting additional benefits and incentives to barangay daycare workers naman. Then lastly, meron po tayong burial assistance. Yung financial burial assistance. Ordinance number 024-2021, an ordinance providing burial assistance to the constituents of Municipality of Concepcion, Province of Tarlac, and appropriating funds thereof. Explain kaya mo, Sir Justin Banta, mas balo dala. So kalupad na po retang abanggit ko nandin, deta pong makapayintungol para karang kaya katamong makatwa, then kaya katamong pengari, patse miras lang edad 80 hanggang 89 makatanggap lang 2,000. Patse miras nomang 90, makatanggap la po automatic 10,000 pesos. Patsemiras na lang man dinalan, makatanggap lang misan mong beses, dinalan na 1,000 keng kakatamong munisipyo. At deta pa pong alawang ordinansa, makapahintungol na laman po karang kakatamong Barangay Nutrition Scholar, deta pong BHW Stamo, rin kayakatamo pong barangay daycare workers. As nung no ka rin, anyang minunang panahon. Nung unang panahon, Sir Justin, hindi ko lang po alam siguro sa ibang munisipyo, limitado lang po yung naibibigay sa kanila ng local government unit ng mga benefits. Pero dito po sa bayan ng Concepcion, payuli na po detang kayakatamong ang kapamilatan darat ang kayakatamong ordinansang belangkas at may aproban na ngayon po makatanggap lang masanting na benepisyo kayang kayakatamo pong balen. At potang magretiro la at mag-decide na lang alin na la bisang magobra or tuknang nalagyang karelang pa magobra atin la pong akwa na peka bala mo akwada kayang munisipyo. So peka sa data bala mo atitipon de every year. And then itang pinakatauli po, ini may balang kasya Sir Justin na niyang panahon na ning pandemic. Kasi metong niya po ing balen Concepcion sa mga marami din pong namatay nating mga kababayan. So yung gawa na pong Vice Mayor kanita, minisip tamo pong batas, lokal na batas, ordinansa, na maging kapag-ipakinabang kareta pong lakwa ng pamilya, nitang may walabye. So reta pong pamilyang may walang dugong kamag-anak o kapamilya, maglingon lamo po karetang mapila na, sagli mo pong lingunan na papel, requirements, manikwala pong 4,000 pesos. Eta naman po balo, hindi naman po natin alam kung ano ang
ang bukas, ang dadating na bukas, eta naman po balo nung ang gata mo kapilan, kiti po yato. So, nung sakali man, datangit ang makanitang pagkakataon dugo, atin lang ako ang 4,000 pesos. You know, I think it's very important, Just Vice, na mas madali na po yung proseso sa pag-claim ng mga ganyan. Kasi especially, yung mga napag-iwanan na ganyan, ang tawag dito, nagdadalamhati pa sila, hirap pa silang kumilos talaga. So, napakaganda po ng programa na yan. But Vice, base po sa experience niyo, may mga naging inisyatiba na po ba kayo na medyo nahirapan po kayong ipatupad? Sa aking experience pa naman po, wala pa naman na talagang nahihirapan. Lalo na kapag ito po ay para sa ating mga kababayan at na-explain naman, nailahad naman po ng maayos sa Sangguniang Bayan, naipapasa naman po ng maayos. Okay, noong nakaraang buwan po, naganap ang Peace Covenant signing ng mga kandidato sa lalawigan ng Tarlac. Okay, Vice, please inform the listeners, ano po ba ang kahalagahan ng isinagawang signing na ito? Okay. Yung Peace Covenant po, actually, sa Concepcion, sa bayan ng Concepcion, kung hindi po ako nagkakamali, nung February, last month lamang din po yun naganap. So, lahat po ng mga kandidato na dumalo, kasama po ang inyong Vice Mayor, napaka-importante po nung Peace Covenant signing na yun dahil tayo po ay nakikiisa, itamo po makisan metong tamo para bang kanita maging mapayapaya, maging parehasya, at maging masalese yamo itang kampanya at eleksyon 2025. Okay, and eto po, question, gaano po kahalaga sa tingin ninyong usapin ng procurement process sa isang LGU? Ito po talagang napakahalaga po ng procurement process sa isang local government unit dahil alam naman natin na kapag ang pinag-uusapan pera po ng taong bayan, kailangan po dumadaan po sa tamang proseso lahat ng mga programa at proyekto na pinapatupad natin sa ating bayan. Okay, and ano po ang mandato ng sanggunian sa usapin ng pondo ng LGU? Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Can you please clarify? Ano po yung masasabi ninyo? Ano po ang mandato ng sanggunian dito sa issue ng pondo ng mga LGU? Ibig po, ang importansya po ba? Opo, like ano po yung, kasi di ba yung pondo na napapasayan, dumadaan ho sa inyo, bilang siyempre presiding officer, paano ho ninyo tinitiyak na yung every centimo na binabayaran ng mga kabalen ay mapupunta ho doon sa dapat? Lahat naman po kasi ng mga pondo dumadaan po. Yun po yung mandato ng Sangguniang Bayan. No, lahat po ng kailangan ng pondo ng isang programa at proyekto ng isang local government unit dumadaan po sa Sangguniang Bayan at doon scrutinize. Kailangan po dumadaan po sa tamang debate, interpellation. At tayo naman po bilang presiding officer, doon po sa ating internal rules of the House ng Sangguniang Bayan ng Concepcion Tarlac, tayo ay pwedeng mag-relinquish sa atin pong chair at tayo po ay pwedeng makipag-participate sa debate o interpellation. At yun naman po ang ating ginagawa. At lalong-lalo na kapag po ang mga ipinapasa at nilalahad po sa atin sa Sangguniang Bayan, pera po katulad po ng mga ordinansa na para po sa mga appropriation, yung mga pondo ng bayan. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, it's exactly 4:34. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures.
Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media. Paglalahad 2025. Philippine Standard Time is exactly 4:36. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano, kasama pa rin dito sa studio, Justin Diza ng CLTV 36. Alex, kanina napag-usapan natin yung mga naging experience ni Vice Mayor Bautista kaugnay nitong syempre yung kanyang panunungkulan. Pero Vice, ito Women's Month ngayon bilang isang babae. Gusto kong itanong ang dami yung programa, pamilya, deta pong pengari, deta pong mga ngatwa, talagang antimong metong nga babae po makananiyo po babalansi itang siyempre pagiging inda, pagiging asawa at pagiging vice-alkalde na po ning Balening Concepcion. Mabayat po. Totoo na nini talagang mabayat. Alwa mo ketang uling babae ka siguro pero makanyan siguro kapag metong kang babae, makanyan ma'am, talagang sabi dapi naman din kanong ke babaynan. Talagang bala mo may bait la bilang mag-multitasking dapin Kaya meto nga balo da naman ita, ambos sabing obra. Pero kalupa na nita bilang meto nga pengaring babae, bilang meto nga public servant, bilang meto nga indu, naning pamilya, asawa. Totoo na po nini nung alika biyasang mag-budget kayang time mo, alime balong ilagyan nung nano talaga itangke kang priority. Talagang alime balo mitalabuka karetang alwa-luwa mong gagawan Pero by God's grace naman ganaganang dapat gawan bilang metong apengari, bilang metong asawa, bilang metong lingkod bayan, bilang metong kaluguran, kamag-anak karang aliwa pa at bilang metong kabalen na manungkulan kayang balen na ning Concepcion, gagawata na laman po rin kaya katamong dapat gawan. Vice, lalo na buntis po kayo. Kamusta po yung pangangampanya ninyo? Hindi po ba kayo nahihirapan? Mahirap. Pero sabi ko nga, pag nangangampanya ako, ma'am, nung 2022 po kasi, talagang, sabi ko nga, pag nangangampanya ako, every campaign period, buntis po ako. Hindi ko po alam bakit ganon. Pero parang electoral calendar pala yung sinusunod. parang siguro talaga ito na po nini talagang mag-plan naman talaga na magka-baby every term. Pero ako balo na makanini kabilis mo rin data. Unexpected pero ako naman sasabihin na aliyah blessing Uling talagang maragulyang blessing para kana ako. At talagang tuturing na siguro bala mo blessing yung kampanya ko, bala mo just like before kitang 2022 mabuktot ko kanita at milukluk ko. Sabi ko metong kareng blessing kayang pamilya at kayang pamangampanya siguro bus medyo masakit ang kabilyan talaga naman uling kapag mabuktot ka, it requires a lot of time na kailangan magpainawa ka. Yes, and you don't really get to sleep. Di ba po? Ali ka magpuyat. I can only say it. Hindi, kapag ilang buwan nyo na po?
Mag-6 na po kanya. Diba? Hindi na po kayo nakakatulog na maayos Alina kapag ako ganyan. po, alina ako makakatudtod masalese. Pero syempre, gaganakan kaya mo rin. Aside kaya ka na akong pamangampanya, ali ko na yaman mo rin buring paboren. Syempre, ini ambus unborn niya, talagang ako mas siguro dinan kayang priority. Ako naman sabi na ali kaya priority ng politika at pamangampanya. Pero syempre, may pagkaluban ng tamong pasibayong blessing ngayon eh. So, metong yung karetang lalawin ko mo rin at batsawan na priority ko ngayon. And siguro naman, sigurado ta naman, naintindihan da rin ding may mali nito ulit. Uli po ngayon gana tingin da eh. Siyempre, naman po pwedeng, naman pwedeng intindihan nitong baka dito. Sir Justin. Pero yun na naman kalupa dati na talagang pag ali ka mabuktot, talagang in house to house mo agaran niya. Talagang abiyamitang talagang full blast mong pamangampanya. Pero ngayon medyo hinay-hinay ko mong bagya. Medyo mimingat mong bagya mo rin. Pero agyo pa naman. Okay. Agyo pa naman. Pag-usapan po natin ngayon ang mga plano po ninyo, okay, para po sa Concepcion Tarlac. Ano po yung mga balak ninyong ipagpatuloy o palawakin mula sa inyong mga nagawa noong nakaraang taon? Marami pa po tayong plano para sa ating panunungkulan. Unang-una na po dito, yung hindi po natin naisundo, yung pong, kung yung nabanggit ko po kanina, kung nakikinig kayo, 80 to 89 lang po yung pinakahuli doon. Pero pangarap pa rin po ng isang Vice Mayor Carla Bautista na itong 80 to 89 ay maibaba pa natin hanggang 70 to 79, hanggang 60 to 69. Para lahat po ng ating mga senior citizens sa bayan ng Concepcion Tarlac, mabigyan po natin ng benepisyo mula sa munisipyo. At alin naman po anting pagmayabang, pero talagang pagmaragul ko po, baka buong Pilipinas, ing Balen Concepcion mo po ingatin anti-kanining ordinansa. Kasi tintamo pong national law na kapag big 80, 85 lamo, karin lamo mididinan din kaya katamo pong pengari, dang makatwata mo. Pero kaya Balen po, basta pa mira siya, tining pangarap ko talaga. So, ating ko pang malalakwan talaga rugong unfinished. Kumbaga, kanako unfinished business siya pa talaga ita. Itang buriko, itang 80, may babayang 70 hanggang 60. Para na medinan langan talaga. Oo nga, lalo na, mas bumababa na yung ano natin ngayon, di ba? Yung lifespan ngayon. Hindi nga liwa po sabihin, ay, panayan kayo pa yung 90. Kailangan minera, magkasakit na kami. Totoo, Sir Justin. Pero kayang Balen po kasi, dakal na larin kaya katamong pengari na edad makanita. At itang kaya katamong pegaralan kanita mo rin. So, although dakal na larin dang mag-seniors ngayon, datang mamabot ng 60, pero dakal mo rin dang bilang darang edad 80 hanggang kay. Pero ang ganda sana no, nilook forward mo yung maging senior citizen ka, no? Kasi may matatanggap. Parang si Ray Bravo yan. Nilook forward yung pagiging senior citizen niya. Opo, pero ito Vice, nung last year po, at ang mga nakaraang taon din, kabilang sa mga binantayan naming balita, yung Hacienda Tinang, dyan ho sa bayan ng Concepcion. Kumusta na ho yung development doon? Na-i-award na ho ba yung lupa sa mga magsasaka? Opo, dahil po, isa po doon sa ating mga kasamahan dyan, yung isa-shoutout ko na lang po, Sir Justin, si SB Negro Bandido. Yun po yung talagang, kasama po natin siya ngayon sa mga sangguniang bayan. Ya po ing metong karang meni muna na kareng kaya katamong kabalan karen banta may award dia po karetang karampatan mong tao at pamilya ita pong gabun ketang hasyenda tinangita something po yung meging kaya ka rin at least may pagkalubya. So ngayon po tsuna kareling gabun yung papel na okay na po. Okay na lapot mamandar na lang ang deta nga ganaganang proseso po ka rin. Vice, bilang isang babae po, meron po ba kayong mga programa para sa protection laban sa karahasan sa mga kababaihan? Atin po, actually, kaya katamo pong Balen, atin naman ordinansang makapahintungol para po ketang makanita. Karetang kaya katamo pong kaya babainan. Ordinansa ya pong maglayon, as nung no ka rin, aliya mo po protection para karetang anak. Nung alibas na pa siya kabilang kakining sektor ay ni, talagang dapat mapoprotektahan ka. Okay, how about sa healthcare po? Ayan, ano po yung mga programa ninyo o balak pang i-improve pagdating sa healthcare sa Concepcion? Actually, anyang sangguni ang bayan ko pa mo,
At ingkaya katamong Vice Mayor kanita Attorney Joey Baluyot. At ing Mayor tamo po kanita Mayor Andy David Lacson. Dakalya po programa keng health. Ingkaya katamo pong panulo, yung atin pong mga gamot, laging available naman po sa munisipyo. By that, talagang natutulungan po natin yung ating mga kababayan. At meron din po tayong IKES. Yun pong tulong po ito na sa ating mga kababayan na mga indigent kapag po sila ay nasa crisis situation. Yes. At meron pong guarantee letter din ang ating munisipyo noon doon sa administrasyon ni Mayor Andy Lacson na ito po ay nagsiserve bilang pinaka-cheque, no? Pinaka-cheque ng munisipyo na nagagamit po ng ating mga kababayan na kapag sila po ay na-hospital. Opo. May oras pa ba? Or magagap pa tayo? Yes, magko-commercial break muna po tayo at magbabalik ang ating programa, ang paglalahad sa 2025. Boto mo, kinabukasan mga Philippine Standard Time is exactly 4:46. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Paglalahad 2025. Philippine Standard Time is exactly 4:48. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama ko pa rin ang aking partner Justin Dizon ng CLTV 36. Yes, Lex, meron akong gustong itanong kanina bago tayo magpatalastas. Vice, nandun po kasi Apisabihan Tanuret ang healthcare programs, education. Ngayon, hindi po ka rin obra naman job creation. We know that Concepcion is also
part or near actually proximal yaking kini pong Clark International Airport, kay New Clark City and the Clark Freeport Zone. Baka na no po yung plano yung bangkanita maximize tala po rin. Makapag-create pang lakwas sa dakal job opportunities para karing kabalen. Actually, ako po, may mulat ko talaga kayang balen kanita. Anyang anak ko pa mo, na talagang diyang makipag-obra kayang balen conception, halos mumuntala Clark. Uling kalupan na po nitang abanggit yun din, uling makalapit tamo mo. In conception, makalapit ya po kayang Clark. So, ega na ganang kabalen tamo, mumulay talaga na makipag-obra larugo kayang Clark. Pero, in kasantingan na mo, ali naman itang sigurong masyado ko sigurong malugod kang Mayor Andy pero kasi ikit ko kayang administrasyon na nangeni talagang anyang lalo na anyang yapa ing mayor migsulputan la retang miyaya liwang industriya kiti conception dakal pong may opportunity para karing kaya katamong kabalen na ali na la mumunta detang halos kaya rakalan halos po lahat halos malaking bilang po ng ating mga kabalen sa bayan ng Concepcion Tarlac nagtatrabaho na po dahil yun naman talaga yung hinihiling noon ni Mayor Andy at kami rin bilang nanunungkulan na dapat itong mga nagsisita yung mga industriya at negosyante dito sa bayan ng Concepcion dapat priority nila yung mga kabalen natin dito sa bayan ng Concepcion at lahat po halos ang mga nagtatrabaho, 90% mga taga-Concepcion po. Katulad po nung naipatay yung Solar Philippines sa bayan ng Concepcion, sa Barangay Santa Rosa. Yung pong Walter Mart at iba-iba pa pong mga industriya na nandoon. Vice, paano nyo matitiyak yung ease of doing business sa inyong bayan? Gaya nga ng binanggit nyo, dumadami ho sila. At para mas lalong dumami, ano ho ang inyong gagawin para... Kailangan siguraduhin lang po natin unang-una siguro yung seguridad din nila. Yung mga negosyanteng ito. Kailangan tayo itamo mismo, itamong leader, kami leader kaya nga Balen Concepcion. Akit da kaya kami mismo nung makanano milang o-open ing Balen para karela na alang nano mang kapalit nung aluwa itang paraketang kapakanan damo. Kapakanan lang ng aming mga kababayan. Itamo akit data kasi Sir Justin naman naiwasan alin ako man maglahat mo rin. Marami din kasing mga nanunungkulan na nauuna pa yung sariling bulsa nila kapag meron nagsisipag tayong mga ganyang industriya o mga negosyante inuunan nila yung sariling kapakanan nila. Kaya minsan tumatamlay na rin at ayaw na nilang magbukas ng mga opportunity, ng mga negosyo sa isang bayan. Kasi nga minsan yung mga leader na rin, dahil na rin sa mga leader ng ganong klase. Pero hindi po natin nilalahat. Pero kailangan, kaya katamo mismo bilang leader, mag-umpisaya itamo akit daretang negosyante nga reni, na alata mong anyawaran aluwang kapalit, nung aluwa itang dinandala mong obra, den kaya katamong kabalen. Uling apin naman iting dapat. Okay, ayan. Nasagot ang katanungan, Justin. Ngayon po, idadako na tayo sa ating segment na for or against. I will be asking questions. Sasagot lamang po kayo ng for or against. Ready na po ba kayo, Vice? Sige po. Nanula po kaya klaseng kutang din. Simple lang po ito. Here it is. Pagsasabatas ng free value-added tax o VAT sa mga foreign tourists sa Pilipinas, are you for or against? For na rin, sige po. Paano kalang alisin ang travel tax? Are you for or against? Travel tax? For? Paglipat ng kaso mula ICC patungo sa lokal na hukuman upang litisin si dating Pangulong Duterte sa bansa, are you for or against? For. Pagbabawal sa mga sidewalk vendors sa mga pangunahing lansangan upang mapanatili ang kaayusan, for or against? For. Total ban ng e-trike, e-bike sa mga major roads upang mabawasan ang trapiko. For. Jeep modernization sa Concepcion Tarlac, are you for or against? Jeep modernization, medyo magkay ko pong bagyaken, pero nung para naman kayang magmatulid ka rin kaya katamong kabalen mo rin, siguro nung ketang saup, da mo rin din kaya katamong manungkulan, mag-for na po. Okay. Total ban sa fraternity hazing at iba pang mapanganib na initiation rights sa mga paaralan, are you for or against? For.
Okay, and K-12 basic education program, are you for or against? Nung sakto naman po na ang Busalia K-12, Mhm. okay kumumo rin po ka rin. So, for. Okay. Alright, this time, fast talk segment po tayo dito. Mabilis na sagot lamang. Vice, diet or workout? Diet. Online or physical store? Online. Baby boy o baby girl? Baby boy. Baby boy. Pia Words bag o Catriona Gray? Catriona Gray. Farm to market roads o digital connectivity? Farm to market. Youth programs o senior citizen welfare? Atintana pong seniors o youth. Okay. And job creation o wage increase? Job creation. And cultural preservation o modernization? Kaya na akong kay cultural preservations. Okay. And Justin? Ayan, at ang pinakahuli pong tanong, Vice, bakit kayo po ang dapat ihalal ng mga kabalan natin dyan po sa Concepcion Tarlac sa dating pong May 12? Pwede ho ninyo silang kausapin. O, ipaliwanag ang inyong sagot. Maya pa oras po kaya katamongan. Lalong-lalo na po kareng kabalenta mo ken pong Balen Concepcion. Kaya katamo pong pakamalan na Balen Concepcion. Maswelo ko po at maggalak uling ni dinan tamong anti kanining panahon at kaorasan para bang kanita ay pasyagtala retang mapilan kutang na pwede tamo pong sagutan na taos ken kaya katamo pong kapilubluban. At kaya kayo pong talasuyo, balo yun naman makalibutad kong pasibayo at tatalamitam kayang larangan na ning politika. As nung no ka rin, balo yun nalapuret ang meging programa at proyekto ng Vice Mayor Carla Bautista. Ing tanging anyawaran ko na mo po, dalangin, kaya nga kaya katamo pong mayupaya, itang pagpatuloy tamo pa po, itang asimulan tamo, manibat kanita pa, anyang menungkulan tamo bilang sangguniang bayan, at ikit yun na rin po nung makanano yung menungkulan, kaya kayong talasuyo, bilang metong abisi alkaldi, kaya katamo pong pakamalan na Balen Concepcion. Sana po kabalen, dinan nyo kong pasibayong pagkakataon, pagtiwalan nyo kong pasibayo, para bang kanita ay sundo tala pa retang kaya katamong alipa apatupad o alita mo pa po ay sundo alakwan pang obra. Para bang kanita, mas adinan tala pa pong masanting nga kagiwan, masanting nga pa magserbisyo, rin kaya katamo pong kabalen, lalong-lalo na po makapayintungol ka rin kaya katamong makatwa, ka rin kaya katamo pong anak, ka rin kaya katamo pong kebabaynan, at kaya kayungan po makapayintungol itang obra ngay ni. Kabalen, sana di na niya pong, balo ko po, balang laban, kaya nga kampanya at eleksyon, balo ko daralan talagang mabayat kapag subukan. Pero sana pabusten niyo po sanang ikayo ing maging sandala ng pasibayong Carla Bautista. Tutuna po nini talagang ala naman pong aluwang sandalan. Ing meto nga Carla Bautista nung aluwa po ikayo. So sana po, di na nyo ko pang pasibayong pagkakataon na asundo tala pa po reta. Balo ko, mabayat po yung laban, pero nung kayang tabi, da kayo po maging mayan mo po. Dakal pong salamat, kaya nga ng support, ang pigkalubyo ka na ako manibat kanita. At ang gana po ngeni, ako po kalingon nito, kayang buong biyeko, kabang mangis na ako po kay Tiyato. At lagi tamo pong tatandanan, ing lugod, at serbisyo publiko ng Vice Mayor Carla Bautista. Tune at talapong kapara. Dakal pong dakala salamat. Anong number po kayo? Number 1. Sa balota. Number 1 ko po kayang balota. Mhm. Vice Mayor Carla Bautista. Banta po na kayo po malili. Ito na mo po yung Lowenyo. Dakal pong dakala salamat. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo, Vice. Maraming salamat po. Nakapiling po natin sa loob ng isang oras si Concepcion Tarlac Vice Mayor Re-electionist Joan Carla Bautista. Muli, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Dakal pong salamat. Marami ring salamat sa lahat ho ng mga nanood dito sa ating programa, sa ating mga taga-subaybay. Atin hong natunghayan ang ika-11 episode ng Ang Paglalahad 2025. Manatili ho tayong mapagmatsyag, matalino at higit sa lahat po ipakita natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa ating bayan ngayon pong eleksyon 2025. Bumoto ho tayo ng wasto, yung naaayon ho sa ating mga konsensya. Ito po si Justin Dizon ng CLTV 36. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa pagsubaybay.
at patuloy na pagsuporta sa inyong programa. Magsama-sama po tayong muli bukas sa Biyernes, March 28, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.